Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Papa, bakit po kayo sumisigaw kanina doon sa loob ng barangay? May kaaway na naman po ba kayo? Ibig bang sabihin, kanina ka pa dyan sa labas ng pintuan at nakikinig sa usapan ng mga matatanda? Sorry po, ang lakas po kasi ng boses niyo eh. Dinig hanggang doon sa tawid ng kalsada. Alam mo, dapat hindi mo yun ginagawa. Unang-una, politiko ang papa mo. Sa trabaho namin, delikado dahil posibleng may madamay na inosente. Ay, teka lang. Ano ba ang ginagawa ng prinsesa ko rito sa barangay hall? Magdadala po sana ng merienda para sa inyo. Eto ho, paborito niyong biko. Binili ko yan sa school kanina. Mukhang kailangan ko ring bumili ng palamig para sa inyo. Nax, bakit naman? Ang init kasi ng ulo mo, Papa eh. Sa totoo lang, dapat nga mag-back out ka na dyan tulad ng sinabi ni Mama. Manang-mana ka talaga sa mama mo, Esme. Kasi nga, delikado para sa inyo, lalo na ngayon na may sakit pa po kayo sa puso. Ayoko naman pong maulila. Shh! Huwag kang magsabi ng ganyan. Isa pa, ito na ang karera ng pamilya namin noon pa. Ang tumulong sa mga tao. Sanay naman din ako sa ganito, anak. Ay, dami niyo po talagang dahilan. 4:00 na pala pero tirik na tirik pa rin ang araw. Uuwi na po ako ha. Dadaan po ako sa tindahan para magpa-deliver ng tubig. Ay siya, sige. Mag-iingat ka, ha? Ikandado mong maigi ang pinto at mukhang malilate ako ng uwi. Si Papa Jun na ang naging sandigan ko magmula nang mamatay si Mama. Masasabi ko napakaswerte ko pa rin na bata dahil hindi kailanman nagkulang si Papa sa pagpapalaki sa akin. Minsan nga, naiibsan ang kalungkutan ko dahil para nang buo ang pamilya namin dahil sa pag-aasikaso niya sa akin. Ngunit magmula nang makaupo ito sa pwesto bilang kapitan, may naging kahati na ako sa oras niya. Kadalasan, abala ito sa pamumuno sa iba't ibang organisasyon na bumubuo sa munting barangay namin. Habang ako naman, ginugugol na lang ang oras sa pag-aaral para doon man lang ay makabawi ako. Bago umuwi, sumaglit muna ako sa tindahan para magpa-deliver ng tubig. Oh, mukhang may maliit na chef na naman si Kapitan Jun ah. Bakit naman Kuya Kel? Ikaw ha, niloloko mo na naman ako eh. Pagbilan po ako ng 2 itlog, tsaka yung mineral water po namin ha, pa-deliver na lang po. Anong niloloko? Oh, tignan mo. Bibili ka lang naman dito sa tuwing malilate ng uwi si Kap galing sa duty, di ba? Opo, nakakasad nga lang dahil yun nga, wala naman akong kapatid na pwedeng makalaro sa tuwing wala siya. Alam mo, ganyan talaga sa una. Mahirap talagang makamove on kapag magulang na natin na nawala. Iba kasi yung pagmamahal na binibigay nila sa atin. Nadali mo. Oo nga pala, may balita na po ba kayo tungkol sa pagkamatay ni Mama? Naku, alam mo, usap-usapan dito sa atin na napag-initan daw ng kalaban ni Kap si Aling Lourdes. Kaya yun, Hoy! Ano na naman yung kinikwento mo sa batang yan, Kel? Hello po, Lolo Paeng. Kumusta po kayo? Maayos ako, Iha. Bakit ba nandito ka pa? At ano yung binibili mo, itlog? Bakit hindi ka ba pinaglulutuan sa bahay ninyo nung bagong nobya ni Kapitan Jun? Po? Nobya as in girlfriend? Lo, tama na. Baka hindi niya pa yun alam. Baka magalit si Kap sa atin yan at hindi na tayo bigyan ng ayuda sa susunod. Ito po ang bayad ko. Para akong napahiya sa narinig na litanya ni Lolo Paeng. Nagmadali akong tumakbo pa uwi ng bahay. Hindi ko man nasisigurado kung tunay nga ba yun pero kumirot ang puso ko. Ilang minuto lang ako nagmukmok bago magluto ng hapunan. Matapos kumain, pinagmasdan ko muna ng maigi ang litrato ni Mama bago humiga sa kama upang magpahinga. Kaya hirap pa rin talagang iwaksi ang lungkot ko sa isipan sa tuwing nag-iisa ako, Miss Winnie. Dahil kahit ilang beses akong gumawa ng paraan para maging masaya, parati kong naiisip na gaano kaya kami kasaya ngayon kung nabubuhay pa si Mama. Pero ngayon ang sumasagi naman sa isipan ko ay papaano kung totoo nga ang binanggit ni Lolo Paeng na may panibagong nobya si Papa. Pilit kong iwinaksiyon sa isipan ko, ngunit isang araw... Anak,
Halika muna rito. May papakilala ako sa'yo. Oh, Papa, bakit naman po napaaga ang uwi nyo? First time kang mag-half duty ah. Sinundo ko muna kasi yung bagong mama mo. Oh, Gina, pasok ka. Ito nga pala ang nag-iisang anak kong si Esme. Hello, Esme. Ang cute mong bata ah. Tama nga itong si Mahal. Mahal? Papa, ano pong ibig sabihin nito? Kailan pa po kayo may girlfriend? Ganito kasi yun. Nakilala ko si Tita Gina mo sa... Kahit na po, kamamatay lang ni Mama. Tsaka, ano pong sinasabi niyong bagong Mama? Ano pong akala niyo kay Mama Lourdes? Laruan? Laruan na kapag nasira na, itatapon na lang basta? Hindi na ho kayo naawa. Anak, makinig ka muna sa akin. Malagim na trahedya ang sinapit ng mama mo. Mas lalo ako nalulungkot kapag nakikita kitang nangungulila dahil sa bigla niyang paglisan. Nalulungkot ba talaga kayo o naghahanap ng ikasasaya niyo? Pa, minahal niyo po ba talaga si Mama? Oo naman. Mahal na mahal ko ang mama mo. Pero bakit parang wala po kayong ginagawa tungkol sa pagkamatay niya? Totoo po ba yung narinig ko na pinatay si Mama ng kalaban niyo sa politika? Magtapat po kayo sa akin, please naman, Papa! Oo. Saan mo naman yan nabalitaan? Pati ba naman sa akin nagagawa niyong magsinungaling? Akala ko po ba, malubhang sakit ang ikinamatay ni Mama? Pasensya na, anak. Gusto lang kitang protektahan. Saan po? Sa kasinungalingan niyo? Hindi po kasi kayo nakinig sa sinabi ni Mama noon na huwag niyong pasukin ang politika. Kumaripas ako ng takbo palayo sa kanila, Miss Winnie, ni hindi ako nagpapigil sa istriktong boses ni Papa. Tanging alam ko lang, masama ang loob ko sa kanila. Hindi matutumbasang pagkadismaya ang nararamdaman ko dahil buong akala ko ay ibang lalaki si Papa. Ngunit yun ang isang pagkakamali ko. Katulad din pala siya ng mga tatay ng kaklase ko. Mga hindi marunong tumupad sa responsibilidad at pangako sa pamilya. Pansamantalang nakituloy muna ako sa munting tahanan nila Kuya Kel kasama si Lolo Paeng. Hindi yon alam ni Papa kaya laking gulat ko nang magpatawag ito ng mga tanod para imbitahan si Lolo Paeng sa barangay at nagpumilit akong sumama. Papa, parang awa mo na. Huwag mo silang ipakulong. Ako naman po kasi ang nagpumilit sa kanila na pansamantala muna ako magstay dun sa bahay nila eh. Hindi maaari ang gusto mo. Di bali sana kung inaalagaan kanila pero hindi. Tignan mo nga, ilang araw ka na palang lumiliban sa klase. Buti na lang at tumawag ang teacher mo sa akin. Ako rin naman po ang nagdesisyon na wag mo nang pumasok para makapagtinda ng kwek-kwek. Gusto ko ho kasing makaipon eh. Ha? Bakit naman sumagi sa isipan mo yan? Ayoko na po dito. Uuwi na lang ako sa probinsya. Dun sa mga kamag-anak ni Mama. Wala na rin naman po kayong oras para sa akin eh. Paano mo naman nasabi na wala na akong oras para sa'yo, Aber? Dahil ba busy ako sa pagsasaayos ng barangay natin at hindi ko na masyadong nakakalaro ang prinsesa ko? Opo. Ganun ba? Halika nga rito. Nakikiliti po ako. Tama na, Papa. Alam ko na. Di ba malapit ang loob mo kay na Kuya Kel at Lolo Paeng mo? Ganito na lang. Patatawarin ko sila pero sa isang kondisyon. Ano po yun? Umuwi ka na sa bahay. Bigyan mo ng chance yung Tita Gina mo. Promise ko sa'yo, mabait yun. Sa totoo lang, gustong gusto ka noon. O ano, ox ba? Okay po. Basta mag-promise ka na hindi mo po sila ipapakulong. Promise, prinsesa kong masungit. Napatawad ko rin naman siya noong araw na yon, Miss Winnie. Isinaisip ko na lang na baka naunahan lang ako ng galit kaya nahusgahan ko kagad ang pagkatao ng bagong nobya ni Papa. Tiyak din namang magagalit si Mama kung malalaman niya ang nagawa kong pagsagot ng pabalang kay Papa June. Sinunod ko ang kasunduan namin na bigyan ng chance si Tita Gina. Sinimulan ko yon sa pagkilati sa mga kilos nito. Madalas, pasimple ko lang itong pinagmamasdan sa tuwing maglilinis ito ng bahay. Sa mga panahong yun, masasabi ko na mabuting tao nga ito. Bukod kasi sa masinop si Tita Gina ay maalaga rin ito sa akin.
Sa tuwing papasok din kasi ako ng school ay bumibeso pa ito sa akin. Heto nga palang baon mo, Esme. Pinabibigay yan ng Papa Jun mo. Ay, tita, bakit po 15 lang tong baon ko? Ay, nagrereklamo ka? Malandi kang bata ka ha? Wala tayong magagawa at yan lang ang binigay ng tatay mo. Nagmamadali kasi yun na umalis kanina. Mali ata ang nadukot sa bulsa. Carry bells na yan. Ganun po ba? Sige, pagkakasyahin ko na lang po ito. Salamat po Ay, teka. Ito, 10 piso ha. Idagdag mo sa baon mo. Talaga po? Aba, hindi ko po ito tatanggihan. Basta close na tayo ha? Opo naman. Sige na, pumasok ka na sa school. Mag-iingat ka ha? Sige po. Nga pala, may update na po ba sa kaso ni Mama? Hindi kasi nagsasabi si Papa na... Wala, hindi ko alam. Akala ko ba malilate ka na? Bakit hindi ka pa umalis nang makapagtinda na ako ng kakanin hanggat maaga pa? Ay, sige po. Pasensya na. Dumiretso na ako sa school matapos ng pag-uusap namin. Sa totoo lang, kahit alam kong maalaga sa akin ang bagong nobya ni Papa, hindi ko pa rin maiwaksi sa isipan ang napapansin kong kamalditahan sa pag-uugali nito. May mga oras din kasing nahuhuli ko itong sinasamaan ako ng tingin at kung minsan naman pinipiloso po ang sagot sa mga tanong ko. Ngunit ipinagsawalang bahala ko na lang yon. Ramdam ko naman na mahal nila ako at yon ang importante sa akin. Pero nagkamali ako sa pag-aakalang muling mabubuo ang pamilya namin. Nang minsan kasi ay naabutan kong nagtatalo sila ni Papa. Kaagad akong nagtago sa gilid ng bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto nila. Ano ba? Tigilan mo nga ako. Alam mo, late ka na ngang umuuwi tapos kapag dating mo dito, nakayapos ka pa ng nakayapos. Mahal naman. Bakit ba ang init ng ulo mo? Binasag mo pa yung picture frame ni Lourdes. Aba, bakit mainit ang ulo ko? Kasi yan, puro ka na lang Lourdes. Oo, alam kong kabit ako noon nung nabubuhay pa yung asawa mo. Pero hanggang ngayon ba naman siya pa rin ang bukang bibig mo? Siyempre, nanay siya ng nag-iisa kong anak. Di ko naman pwedeng kalimutan yun ng basta-basta. Isa pa yung anak mo na yan. Di ba ang pangako mo sa akin noon ay bibigyan ako ng magandang buhay? O anong nangyari ngayon? Parang nagmumukha na akong katulong ng anak mo Ikaw naman, pagpasensya mo na. At saka, magiging nanay ka na rin niyang si Esme kapag ikinasal na tayo. Bigyan mo lang ng konting panahon si Esme para mas makilala ka pa. Talaga? Paano na lang kapag nagkaanak tayo? Alam mo, dapat pauwiin mo na lang yung anak mo dun sa probinsya. Gayong kinukuha rin pala yan ng mga kamag-anak ni Lourdes. Diyos ko naman, hindi ko naman yung pwedeng gawin. Siya na lang ang meron ako. Ha? Siya na lang ang meron ka? Ano pala ako dito? Patatas? Yan, chick boy ka kasi, kaya hindi mo ako pinahahalagahan. Hindi naman sa ganun. Alam mo, babalik na lang ako sa pagtitinda dun sa malansang palengke kung hindi mo tutuparin yung pangako mo. Okay lang naman yung buhay ko dun kaya lang malansa yung paligid. At sino namang may sabi na hindi ko tutuparin? Papa, bakit po basag yung picture frame ni Mama? Bakit niyo po binasag? Iyan na lang po ang memory ko sa kanya Kusang umagos ang mga luha sa mga mata ko nang makita ang basag na picture frame. Sa tansya ko, ilang minuto rin akong humahagulgol dahil sa sama ng loob. Napatahan lang nila ako nang mangako si Papa na papalitan nila yon. Mahal na mahal ko si Mama. Kahit ang mga gamit niya ay hindi ko hinahayaang masira o kahit madapuan man lang ng alikabok. Sigurado ako na yun din ang naging rason kung bakit hindi mabanggit sa akin ni Papa ang tunay na ikinamatay niya. Gayunpaman, kailangan kong magpakatatag. Sa paglipas ng ilang buwan, unti-unti ko nang napapansin ang pag-iba ng pakikitungo sa akin ni Tita Gina. Kung dati ay ako ang inaasikaso niya, ngayon naman ay tila katulong na ako sa bahay. Ngunit dahil pinanatili ko ang kabutihan ng loob sa kanya, ay hindi ako umimik. Pero isang araw, hindi na ako nakapagpigil at nasagot ko na ito ng pabalang-balang. Tanghali na, senyora. Wala ka pa bang planong bumangon at nang makapaglinis ka na ng bahay? Bakit po ba? Tsaka bahay naman po namin ito Si Papa nga hinahayaan po ako matulog dahil alam niyang pagod ako.
Oh, bakit? Ako ba ang papa mo, ha? Palibhasa, spoiled ka. Bumangon ka na dyan at linisin mo ng buong bahay. Sige, isusumbong ko po kayo. Wow, nakakatakot ka, ha? Eh kung ikaw kaya ang isumbong ko, akala mo hindi ko alam na may nanliligaw sa'yo sa eskwelahan? Ha? Paano niyo po alam? Hoy, nakita ka ng kumari ko sa palengke na may kasama kang lalaki. Ang sweet niyo daw nun. Malandi ka talaga? 14 ka pa lang? Manang-mana ka sa nanay mong malandi. Ha? Hindi malandi ang nanay ko. Oh, talaga? Eh di sige, chika mo yan eh. Che, dalian mo na dyan at maglinis ka na. Hindi mo ba nakikitang bagong cutics tong kuko ko? Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan sa'yo ni Papa. Masama palang ugali nyo. Well, excuse me. Matagal nang nanliligaw sa akin si June bago pa mamatay ang nanay mong tigang. Ano naman po ang magugustuhan niya sa isang kagaya nyo? At saka excuse po yon, hindi excuse. Hindi na ako muling sumagot pa kay Tita Gina. Nanginginig na kasi ko sa inis at nararamdaman kong malapit ng tumulo ang luha ko, Miss Winnie. At hindi niya pwedeng masaksihan yon. Hindi ako papayag na makita niya ang kahinaan ko. Tahimik ko na lang na sinunod ang kagustuhan niyang linisin ng buong bahay. Pagkatapos, tumungo ako sa tindahan para bumili ng uulamin namin sa kapitbahay. Oh, long time no see ah. Ngayon ka na lang uli bumili rito. Apo, kumusta ka naman? Pawis na pawis ka. Tsaka hinihingal ka rin. Kagagaling mo lang ba sa labuyan? Nako, dalaga ka na kaya't umiwas ka na sa pakikipaghabulan sa kalye. Ingatan mo ang kutis mo. Lola Berna, hindi naman po kasi ako naglaro. Pinagpawisan po ko dahil nilinis ko ang buong bahay. Pati bubong ho namin tinanggal ko ang mga dumi. Pati bubong? Aba, sino namang may sabi sa'yo na linisin yon? Katarik ng bubong nyo ah. Kusang loob lang po. Natakot po kasi ko na baka may pugad na ng ahas dun. Andun pa naman sa banda dun ng kwarto ko. O siya ho, mauna na po ako ha. Uy kuya, nasa na yung binibili kong 2 itlog? To talaga masyadong chismoso. Ay, eto pala. Teka lang, nag-iitlog ka na naman? Hindi ka na ba pinagluluto ni Aling Gina? Balita ko, dating pokpok daw yun ah. Hoy Michael, yung bibig mo ha? Manang-mana ka talaga sa lolo paing mo. Ikuha mo na nga muna ako ng kapiron. Mauna na po ako. Nadatnan ko naman si Tita Gina na nakahilata sa sala nang makabalik ako. Biglang yumukom ang kamao ko nang makitang nakadikwatro pa ito. Halatang walang plano na tulungan ako sa gawaing bahay. Kaya't imbis na magluto, kumuha ko ng walis tambo at nagwalis sa harapan niya. Intensyon kong asarin siya mula sa panonood ng TV hanggang sa hindi na ito nakapagpigil at kinumpronta na ako. Oh, papansin ka ba talaga? Bakit hindi ka magluto? Ikaw na lang ang hinihintay ko at may pupuntahan tayo. Kaya dalian mo. At saan naman po yun? Pinapupunta tayo ni Jun dun sa palengke para tignan yung pwesto na uupahan niya para makapagtinda ko. Ano naman pong gagawin ko dun? Isa pa may gagawin pa po akong project ngayong araw. Aba, malamang nga tutulungan mo akong mag-ayos. Kung yung mga magulang mo ay tinuturing kang prinsesa nun, pwes ako hindi. Baka gusto mong isumbong ko kay Jun ang kalandian mo na yan. Oh, kumusta naman kayong dalawa rito? Esme, anak, pawis na pawis ka. Ah, nandito ka na pala. Halika, magpahinga ka muna. Sensya na ha, katatapos ko lang maglinis ng bahay ni hindi pa rin ako nakakaluto ng tanghalian. Ganun ba? Siya, ako rin naman hindi pa nanananghalian. Kaya maligo kayo at magbihis. Kumain na lang tayo sa labas. Mano po pa? Nagsimulang sumama ang loob ko nung araw na yon kay Tita Gina. Sinungaling pala talaga siya. Gayunpaman, mas naging maingat na lang ako sa bawat kilos ko. Samantala, buong akala ko'y matatapos na ang kasamaan ni Tita Gina pero malaking pagkakamali yun. Mas nagawa pa kasi nitong bilugin ang ulo ni Papa. Isang gabi kasi nung pagalitan ako ni Papa nang dahil sa kanya. Umamin ka. Bakit ang tagal mong umuwi? Di ba't alas 5 ang tapos ng eskwela mo?
Pasensya na po, nakalimutan kong magpaalam. Sumaglit po kasi ako sa bahay ng kaskwela ko eh. Gumawa po kami ng project doon. Gumawa ng project? Baka naman may iba na kayong ginagawa. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Sinabi sa akin ni Tita Gina mo na meron daw nanliligaw sa'yo. Ano? Wala ka bang balak na sabihin yun sa akin? At ano naman po sa tingin niyo ang ginawa ko? Lumandi? Kaya ako na late nang uwi dahil tinapos po namin yung project. Gusto ko lang naman mapasama sa honor list. Bakit? Hindi ka ba lumalande, Esme? Diba binawalan na kita noon na tapusin ang pakikipag-usap sa lalaking nanliligaw sa'yo? Pero hindi ka nakinig. Hindi po totoo yung sinasabi niyo. Hanggang kailan niyo po ba bibilugin ang ulo ni Papa? Ano yung sinasabi mo? Marunong ka na sumagot-sagot ah. Saan mo yan natututunan? Sa pakikipagbarkada? Hindi ho. Sinasabi ko lang naman po ang totoo na sinungaling yung girlfriend niyo. Binabastos po niyan si Mama. Pati ko, ako nga po parati ang naglilinis ng bahay tuwing wala kayo eh. Hindi totoo yan, Esme. Kahit nagdadalang tao ako pa rin ang lahat ng gumagawa dito. Buntis? Bakit hindi ko to alam? Kasi nga nagkakaganyan ka. Nag-iiba na ugali mo. Puro kang Mama Lourdes. Matagal nang patay ang mama mo. Kinalimutan ko na siya. Sana ganun din ang gawin mo. Kinakalimutan? Kung ganun, handa na rin po akong kalimutan kayo bilang ama sa puso ko. Tila nalunok ko ang dila ko nang pagbuhatan ako ng kamay ni Papa. Sinalubong ko ng tingin ang mga nanlilisik niyang mata tsaka kumaripas ng takbo palayo. Sobrang bigat ng puso ko. Hindi ko alam kung paano huhugutin ang tinik mula rito. Dumiretso ako sa tindahan para magpalamig muna. Kaagad naman lumapit si Lolo Paeng nang makita ko. Oh, anong nangyari sa'yo at humahagulgul ka riyan? Umuwi ka na roon at baka ipatawag na naman kami ni Kapitan sa barangay. Pwede po bang dito muna ako? Aba, hindi maaari ang nais mo, Iha. Nakita mong kamunti ka na kaming makulong noon dahil sa pagkupkup sa'yo. Pinapagalitan po kasi ako ni Papa eh. Akala niya lumalandi ako kaya nalate ako ng uwi. Yun din daw po ang sumbong ni Tita Gina. Yan na nga ba ang sinasabi ko noon pa lang? Na kapag nakatuluyan niyang si Kapitan, ang babaeng walang delikadesa na yan, ay magkakalintik ang buhay ninyo. Halika muna sa loob. Malamok na riyan. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Apo, anong ginagawa mo rito? Oras na ng gabi ah. Nako, pinagalitan daw ni Kapitan dahil sa sumbong ng madrasta. Ikaw munang kumausap dyan ha, at maghahanap lang ako ng kakainin niya. Bakit ba, Apo? Akala po kasi ni Papa galing lang ako sa labuyan. Akala niya totoo ang sumbong sa kanya ni Tita Gina na lumalandi ako. Hindi naman po. Sinampal pa po ako ni Papa kanina. Ano ka mo? Nakakapanibago at sinaktan ka ni Kapitan. Samantalang dati, ni hindi ka niya hinahayaang masaktan ah. Siguro nga po, hindi na po niya ako pinapahalagahan dahil buntis po ang girlfriend niya. Sus Mariosep, nakasisiguro ba siyang sa kanya talaga ang batang dinadala ni Gina? Ano pong ibig niyong sabihin? Sa'yo ko lamang ito sasabihin. Huwag mo na lang sanang banggitin kay Kapitan na sa akin pa nanggaling ang balita. Pero matagal nang usap-usapan na si Gina ay pumapatol sa kung kani-kaninong lalaki sa palengke. Talaga po? Siyang tunay. Minsang nakausap ko rin ang may-ari ng pwesto na inuupahan ni Kapitan ngayon. At umamin yun sa akin na may lihim pa rin na sekretong relasyon silang dalawa ni Gina. Ha? Kaya pala mas gusto ni Tita Gina na umupa ng pwesto ron kesa sa unang napili ni Papa June. Kaya't mag-iingat ka. Kung kinakailangan mong lumaban kung inaapi ka, gawin mo. Dahil ikaw pa rin ang dapat na maging tagapagmanan ni Kapitan ng mga ari-arian niya. At hindi ang isang babaeng sampid. Bit-bit ko ang mga payo nila sa akin hanggang sa pag-uwi ko ng bahay. Mabuti na lang at wala nang tao akong nadatnan sa sala. Tahimik akong naglakad patungo sa kwarto ko. Mahimbing ang tulog ko noong gabi na yon. Lumipas pa ang ilang mga linggo hanggang sa sumapit na ang bakasyon, kaya't mas dumalas na makasama ko ang nobya ni Papa, lalo na't inutusan niya akong samahan si Tita Gina sa palengke para magtinda.
Hindi na lang ako nagreklamo dahil inaabutan din naman nila ako ng pera pagkatapos ng trabaho ko. Sapat na para makaipon ako. Tanging inaalala ko lang ay ang pag-iiba ng pakikitungo sa akin ni Papa June. Ibang-iba na siya tuwing kausap ko. Nawala na ang lambing sa tono ng pananalita niya. Lahat yun ay paniguradong dahil sa impluensya ni Tita Gina. Hoy, ikaw, huwag ka na nakikipag-usap doon kina Kapaeng. Ilang beses na kitang sinabihan noon, ni hindi ka nakikinig. Pa naman, pati ba naman po sila ay pag-iisipan nyo ng masama? Tama na ho. Anong tama na? Magmula nang mapalapit ang loob mo sa mga kapitbahay natin, hindi mo na sinusunod ang mga bilin ko. Kayo lang din naman po ang dahilan ng hindi ko pagsunod eh. Paano ba naman hindi rin kayo nakikinig sa akin sa pag-explain ko kapag pinapagalitan nyo? Minsan nga naiisip ko hindi nyo na ako mahal eh kasi magkakababy na kayo ni Tita Gina. At ano naman yan sinasabi mo? Napakamadamdamin mong bata ka. Mabuti pa, i-deliver mo muna yung mga isda doon kina Enrile. Bilisan mo bumalik ka rin kaagad. May sasabihin nga po pala ako sa inyo. Oh, ano ba yan? Nung minsan po kasi, narinig kong usapan ng mga tindera si Tita Gina. Sabi nila dati raw po siyang pokpok. Ay nako, sa totoo lang, totoo naman ang mga usapan nila. Alin po? Napokpok talaga siya? Shh! Ang bibig mo! Oo, dating nagtatrabaho sa club yung si Gina. Doon ko siya nakilala. Pero ngayon, nagbago na siya. Nagmamahalan na kaming dalawa. O siya, i-deliver mo na yan at baka maging bilasa pa. Pasimpleng umuso muna ako bago inabot ang plastic ng mga galunggong na order ni Mang Enrile. Si Mang Enrile yung may-ari ng inuupahan namin na pwesto. Kaibigan daw ito ni Tita Gina. Pero sa totoo lang, tingin ko ay hindi lang pagkakaibigan ang namamagitan sa kanilang dalawa. Wala pa naman akong pruweba, Miss Winnie. Yun lang ang kutob ko. May mga araw kasi na nadaratnan ko si Mang Enrile na nakaluhod sa harap ni Tita Gina. Nakatapat ang tenga nito sa bandang tiyan ni Tita Gina at maingat nitong pinakikinggan ang pagtibok ng puso ng sanggol sa loob ng sinapupunan niya. Dahil bata pa lang ako, akala ko ay normal yon. Ngunit isang gabi, nadatnan kong magkayapo silang dalawa sa kama sa mismong kwarto pa nila ni Papa. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo nandyan sa kama ni Papa? Wait, magpapaliwanag ako. Lasing si Mang Enrile. Umiiyak siya kanina dahil naghiwalay na sila ng asawa niya. Sinungaling po kayo? Kailan niyo pa po niloloko si Papa? Isusumbong ko po kayo. Magsumbong ka. Anong akala mo? Masisindak mo ko sa ganyan mo? Magsumbong ka. Tignan natin kung sino ang paniniwalaan sa ating dalawa. Walang iya kayo. Niloloko niyo ang papa ko. Hindi na kayo naawa. Anong sabi mo? Walang ya ako? Aba, baka hindi mo alam. Baon sa utang sa akin ng tatay mong kurap. Hindi totoo yan. Hindi nangungurakot ang papa ko. O sige, ganito na lang. Subukan mo magsumbong. Papatayin ko ang tatay mo. Naintindihan mo? Isaksak mo yan sa kokote mo. Natahimik ako nang hugutin nito ang nakasukbit na baril sa bewang para ipakita sa akin. Nasindak ako, Miss Winnie. Ilang linggo ko rin na itinago yun kay Papa June kahit masakit para sa akin. Pasimple ko na lang siyang iniwasan para hindi mahalata na meron akong tinatagong sikreto. Sobrang takot ako na pati si Papa ay mawala sa akin. Subalit nagulat na lamang ako nang isang balita ang bumalot ng katatakutan sa barangay namin. Oh, bakit nandito po kayo, Kuya Kel? Anong nangyari? Ang papa mo, nasaan? Kailangan ko siyang makausap. Ha? Nandito po. Teka lang Papa, hinahanap po kayo ni Kuya Kel. Kapitan, kailangan namin ng tulong nyo. O bakit? Ano nangyari? Yung barkada ko po, natagpo ang patay sa ilalim ng tulay. Ano? Halika, samahan mo ako. Esme, maiwan ka muna rito. Ilak mo ang pinto. Naku, buti nga sa kanila. Mahilig kasing tumambay sa kalsada at kapag nasaktan naman, hihingi ng tulong sa politiko. Tita, hindi po ba kayo naaawa sa kanila? Ganun na nga po ang sinapit ng tao, ganyan pa rin ang sasabihin nyo? Oh,
Kasalanan ko ba kung nagkandamatay sila? Di ba hindi? Bakit pa kasi tinupad ni Jun yung karpyo-karpyo na proyektong yan? Bakit naman ho? Anong bakit? Tonta ka talaga? Malamang nung nagkaroon ng karpyo, wala nang magiging witness sa mga pagpatay sa mga adik at tambay. Eh kayo po, hindi po ba kayo natatakot? Aba, saan naman? Napapansin ko po kasi tuwing lumalabas kayo ay madaling araw na kayo nakakauwi. So, sinasabi mong isa ako sa suspect? Aba, dyan ka na nga, Che! Marahan akong hinagod ng masamang tingin niya bago ko talikuran. Naguguluhan din ako sa mga sagot niya, Miss Winnie. Ang defensive kasing pakinggan para sa akin noon. Samantala, hindi ko napigilan ang sarili na lumabas ng bahay para magtungo sa tindahan ng matanawan ko si Lolo Paeng. Alam niyo po ba kung anong nangyari sa kaibigan ni Kuya Kel? Nandito na sila. Nandito na sila. Paparating na ang gabi ng lagim. Sino po? Natatakot po ako. Baka po mamaya ay sumunod ako. May nakapasok po bang sindikato sa lugar natin? Huminahon ka, Iya. Basta palagi ka mag-iingat. Huwag kang basta lamang na magtitiwala sa kung kani-kanino. Maging wais ka sa desisyon mo at sa mga taong nakakasalamuha mo araw-araw. Bakit po? Ano po bang nangyari? Nakita ni Kel ang bangkay ng kaibigan niya kaninang umaga lang nang mamasada siya. Ayon sa kanya, nawawala na raw ang laman loob nito. Wakwak ang tiyan. Hala, ganun po ba? Nakakatakot po. Ano pong gagawin natin? Maging maingat. Kung maaaring huwag ka nang lumabas tuwing sasapit ang gabi, gawin mo. Dalaga ka pa naman. Hoy Esme, bruha kang bata ka? Kanina pa kita tinatawag ah. Umuwi-uwi ka ron. Dalian mo. Dali na. Aray ko po. Huwag niyo po akong pingutin. Aray, nasasaktan po ako. Bitawan mo ang bata! At bakit naman tanda? Oh, kilala kita. Di ba ikaw yung matandang albularyo no na nakapatay ng customer? Kumusta sa kulungan? Bagay na bagay ka dun. Tama na po. Wala kayong karapatan para pagsabihan si Lolo ng ganyan. Bastos ka. Walang iya kang bata ka? Ako pang bastos sa ating dalawa? Ikaw ang walang iya. Magmula nang dumating ka dito sa amin, nagkandaletse-letse ng pamilya namin. Pokpok ka kasi. Ano? Gaga kang bata ka? Aray! Nanlamig ang buong katawan ko nang makita ang umaagos na dugo pababa sa hita ni Tita Gina. Nakasuot siya ng maluwag na saya kaya't nagmamadali akong inalalayan itong makaupo. Sumama ako sa ospital para bantayan ito hanggat hindi pa nakakarating si Papa. Nanginginig na ako sa takot habang iniisip ang mga maaaring gawin sa akin ni Papa June kapag nalaman niya ang nangyari. Lumipas ang ilang oras bago pa siya nakarating. Samantalang pinagmasdan ko na lang siyang asikasuhin si Tita Gina. Punong-puno ng pag-aalala ang mukha niya noong nalaman niyang ako ang rason ng pagdurugo ni Tita Gina. Buisit! Ikaw pala may kasalanan kung bakit nakunan si Gina. Walang iya ka. Bakit? Anong dahilan at ginawa mo yun? Naiinggit ka ba? Papa, hindi po sa ganon. Nagawa ko lang naman pong sumagot sa kanya dahil po kinutya niya si Lolo Paeng. At nagawa mo pang ipagtanggol yung matandang hukluban na yan? Nai-impluensyahan ka na ba nila? Sila ba nagtuturo sa'yo na sumagot-sagot sa amin? Hindi po. Pero yung girlfriend niyo, alam niyo po ba kung ilang beses na niya akong minamaltrato at pinagsasabihan ng masasakit na salita? Nagagawa niya yun dahil mahal niya tayo. Mahal? Ganun po ba ang mapagmahal na magulang? Eh kayo, mahal niyo pa po ba ako? Huwag mong ibahin ang kwento, Esme. Pinag-uusapan natin dito ay yung kabastusan mo sa amin. Hindi naman ho ako magiging bastos kung hindi dahil sa inyo eh. Masyado po kayong naniniwala sa kanya. Sinungaling po yan. Anong prueba mo na sinungaling siya? Ang tagal ko pong itinago sa inyo kasi natatakot po ako. Tinakot po nila ako. Pero nung gabi na umuwi ako ay nadatnan ko si Mang Enrile sa kama. Magkayapos po sila. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Dahil hindi naman po kayo maniniwala sa akin eh. Ibang-iba na ho kayo. Hindi katulad ng dati. Isa pa pinakitaan ako ni Mang Enrile ng baril. Sabi niya papatayin niya raw po kayo kapag nagsumbong ako.
Magkasama kaming umuwi ni Papa June. Iniwan niya si Tita Gina roon. Isang araw ng umaga, namulat na lang ang mga mata ko dahil sa pagtatalo nilang dalawa. Ngayon mo pa talaga ako palalayasin kung kailan kagagaling ko lang ng ospital? Paano ng mga pangako mo, June? Pangako? Pangako na dapat sana'y tutuparin ko. Pero ano? Nagpapagamit ka sa iba kapag wala ako. Ano? Hindi yan totoo. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko. Kasinungalingan! Kalapastanganan ang ginawa mong to sa akin, Gina. Binigay ko lahat sa'yo. Pinapasok kita ng buo sa pamamahay ko. Tinanggap ko ang maruming pagkatao mo, pero anong ginawa mo? Tama na po yan. Pumasok ka sa loob ng kwarto, anak. Ayaw kong marinig mo ang pagtatalo namin. Yan bang anak mo? Ang nagsabi ng mga kasinungalingan na ibinibintang mo sa akin? Lumayas ka na! Ayaw na kitang makita uli! Pagsisisihan mo ito, June. Babalikan kita. Ipinahiya mo ako sa maraming tao. Hindi mo alam kung gaano kita pinagmamalaki. Pero ginamit mo lang ako para sa boto ng taong bayan. Pagsisisihan niyo tong lahat. Isinusumpa ko. Layas na! Buong maghapon kong binantayan si Papa nang mapansin na hinihingal ito. Sa wakas, nailabas ko na ang tinik na bumabagabag sa dibdib ko. Subalit ni hindi pa rin maiwaksi sa isipan ko ang pagbabanta ni Tita Gina. Noong una, pinipilit ko ang sarili na huwag maniwala. Baka kasi nasabi lang nito ang litanya kay Papa dahil sa galit. Ngunit bigla akong napaisip nang bigla na namang may natagpo ang patay. Katulad nung nauna, mas agresibo ang ginawang pagpatay sa biktima. Bukod sa wakwakan tiyan, ay halos hindi na raw makilala ang mukha nito, Miss Winnie. Ngunit mas lalong pagkatakot ang bumalot sa buong pagkatao ko sa mga sumunod na krimen. Esme, nasaan ka ba? Kanina pa kita tinatawag Pasensya na po, nasa likuran lang po ako at nagwawalis. Ang dami na naman po kasing dumi dun eh. Huwag ka nang magwalis doon. Mas makakabuti kung palagi tayo magkasama. Mas ligtas ka. Alam mo naman ngayon, ni hindi pa rin mahuli-huli kung sino ang suspect sa mga krimen na ito. Pero ano po ba sa tingin niyo ang pangunahing sanhi ng mga ito? Droga. Yun ang nakikita naming dahilan sa ngayon. Kaya kailangan naming simulan ng pagtaukhang sa lalong madaling panahon. Pero naniniwala po ba kayo sa mga aswang? At bakit naman napunta dyan ang usapan natin? Nabanggit po kasi ni Lolo Paeng sa akin na may paparating raw pong mga aswang sa barangay natin. Natatakot po ako sa mga posibleng mangyari. Shh! Huwag ka matakot. Basta simula sa araw na ito, iwasan mo na ang paglabas ng bahay. Opo. Siya nga pala. Pasensya ka na doon sa mga nagawa ko sa'yo Mali ako na mas pakinggan pa si Gina kaysa sa'yo. Sana mabuo uli ang pagsasama nating dalawa bilang mag-ama. Huwag niyo pong alalahanin yon, Papa. Ang mahalaga, nasabi ko na po sa inyo ang lahat. Mas mabuti pa po kung ang iisipin natin ay yung kaligtasan ng mga tao dito sa barangay. Hayop ka, June! Anong ginawa mo kay Gina? Nakunan siya ng dahil sa inyong dalawa ng anak mo! Aba, gago to Narito pala ang kabit ni Gina. Bakit ka napasugod dito? Wala na rito nobya kung matagal mo nang dinidikitan. Sa'yo na siya. Isaksak mo sa baga mo. Papa, tama na po. Ikaw, Enrile, umamin ka. Anak mo ba ang dinadala ni Gina? Oo, anak ko yun. Bakit? Nagulat ka ba? Para sabihin ko sa'yo, pera lang ang habol niya at ako talaga ang mahal niya. Buong akala ko ay hindi na matatapos ang mainit na sagutan nilang dalawa. Ang hindi ko alam, hahantong pala yun sa mas malaking kaguluhan. Wala akong nagawa nang hugutin ni Mang Enrile ang baril sa tagiliran nito para barilin si Papa June. Napatulala na lang ako habang saglit na pinagmasdan si Papa na bumagsak sa lupa. Laking pasasalamat ko nang kaagad na tumulong sina Kuya Kel at Lolo Paeng nang makita kami. Ilang linggong nasa ospital si Papa June para magpagaling. Samantalang ako, kinupkup muna nila Lola Berna. Masaklap para sa akin ang kinahantungan ng relasyon nila Papa June at Tita Gina. Apo, humigop ka na muna ng sabaw ng tinola.
Niluto ko yan. Nalaman ko kasing paborito mo yan eh. Salamat po, Lola. Oh, Kuya Kel, Lolo Paeng, kamusta na po ang kalagayan ni Papa? Makakalabas na po ba siya? Ay oo, makakalabas na siya ngayon. Mabuti na lamang at hindi malalim ang tama ng bala sa kanyang tagiliran. Gayunpaman, mas minabuti niyang magpagaling muna sa ospital ng ilang linggo. O siya, ako'y maliligo lamang ha? Oh, sarap ng kain mo dyan ha, bata. Ah, nga pala. Bili ng papa mo na dito ka muna magstay. Bakit po? Sino pong mag-aalaga sa kanya? Huwag mo na raw siyang alalahanin dahil kaya naman daw niya. Ewan ko ba? Mukhang maghihiganti yata siya kay Mang Enrile. Shh! Puro ka naman kalokohan. Ikaw na muna dyan at may aayusin lang ako sa kusina. Ay, nandito pala kayo. Siyempre, biro lang yun. Gusto ko lang namang gumaan ang pakiramdam ni Esme. Parang nakababatang kapatid ko na yan eh. Di ba, Apir? Kung ganun, dapat gumala tayo. Ilibot mo ako sa park kung totoo ngang nakakabatang kapatid mo ko. Maganda na dun sa perya. Malapit na ring magpiesta. Ay, oo nga no. Sige, mamaya. Pero, ipagpapaalam muna kita kay Kap. Naku, wag na. Secret na lang natin. Hindi naman papayag yun si Papa eh. Naku, talagang batang to. Ay, siya, sige. Basta, mag-promise ka na walang makakalam ha. Kundi, mapupuruhan ako nito kay Kap. Promise po, kuya. Hindi naman din kami nakaalis kaagad ng bahay nung gabi, Miss Winnie. Tinulungan ko muna si Kuya Kel na magsara ng tindahan. Hinintay din naming mahimbing na ang tulog nila lolo at lola bago kami tumakas. Sa totoo lang, kahit hindi namin sila tunay na kamag-anak, ay para ng tunay na kadugo ang turing nila sa akin. Yun ay dahil sa kaklose nila si Mama noon. Sumakay kami ni Kuya Kel sa tricycle niya na ginagamit noon sa pamamasada. Sa tansya ko, ilang minuto lang ang biyahe namin bago makarating doon. Kaagad naming sinubukan ng iba't ibang mga laro sa perya. At nang mapagod ay pansamantala muna akong iniwan ni Kuya Kel para ibili ako ng makakain. Subalit nagulat na lamang ako nang biglang merong taong humila sa braso ko. Ni hindi ako makasigaw kahit maraming tao dahil namataan ko kagad ang hawak nitong patalim. Dinala ko nito sa madilim na bahagi ng perya kung saan walang tao. Puro talahib na sa pinagdalhan niya sa akin. Tita Gina, ano pong ginagawa niyo? Isusumbong ko po kayo. Diyan ka naman magaling eh, kasi sumbongera ka. Akala mo ba hindi ko kayo babalikan? Kayo ang may kasalanan kung bakit nakunan ako. Ninakaw niyo ang anak ko sa akin. Mga walang iya kayo. Pero kayo po ang unang nagloko. Kayo ang pumasok sa buhay ni Papa. Tinanggap ka ho niya kahit maruming babae ka. Pero anong ginawa niyo? Sinira niyo ang tiwala sa iyo ni Papa. Higit sa lahat, pinaako mo sa kanyang sanggol na hindi naman siya ang ama. Yun naman talaga dapat ang ginagawa sa tatay mong walang kwenta. Dapat pineperahan. Kung ganon, kayo po ang walang ya. Tulo! Shh! Huwag kang maingay. Subukan mong may makarinig sa'yo. Gigilitan kita ng buhay. Bakit niyo po ba ako dinala rito? Pakawalan niyo na po ako. Ayoko pang mamatay. Hindi naman kita papatayin eh. May ipapakita lang ako sa'yo. Nanlaki ang mga mata ko nang lunukin ni Tita Gina ang bato na dinukot niya mula sa bulsa. Halos maging estatwa ang buong katawan ko nang makita ang pag-iibang anyo niya, Miss Winnie. Nagkaroon siya ng mga mahaba at matutulis na pangil. Nanlilisik ang mga matang nilalang na nasa harapan ko. Muntik na niya akong patayin. Mabuti na lang at nailigtas ako ni Kuya Kel bago pa man ako kagatin ng nilalang. Sa kasamaang palad, nakatakbo siya kagad palayo sa amin matapos itong buhusan ng asin ni Kuya Kel. Ano yung nilalang na yun? Aswang? Paano kanyang muntik nang biktimahin? Hindi po yun ordinaryong aswang lang. Si Tita Gina po yun. Hinila niya ako rito sa talahiban. Mabuti na lang po natagpuan niyo ako. Kung hindi, baka nilapa na ako ng nilalang na yun. Ano ka mo? Aswang si Gina? Teka, paano naman mangyayari yun? Hindi ko rin po alam eh. Pero natatakot po ako na baka balikan niya ako. Anong gagawin ko? Huwag kang matakot.
Nandito lang ako. Siguro kailangan na nating umuwi para maibalita ito kina Lolo Paeng na alam kong makakatulong sa atin. Ibig sabihin po ba, siya ang pumapatay sa mga natatagpo ang patay dito sa barangay natin? At saka, paano kung nandyan lang siya sa tabi at nag-aabang sa atin? Paano po tayo makakauwi? Kumalma ka. Hindi niya tayo magagalaw dahil meron pa naman akong natitirang asin. Sausawan sana to ng binili kong balot. Sige po. May mga kasama ba siya nung kinuha ka niya? Teka nga, paano ka ba niya nakidnap? Hinila lang niya po ako basta. Hindi naman po ako nakahingi kagad ng tulong dahil may patalim siyang dala. Sinabi pa niya, papatayin niya ako kapag may nakarinig sa akin. Hayop siya. Puro kahayupan ang hatid niya rito sa barangay natin. Magbabayad siya. Tinakot niya po ako. Sabi niya babalik daw siya para maghiganti sa atin. Nagmamadali kaming umuwi ni Kuya Kel. Nadatnan namin na nasa harapan na ng tindahan si Lolo Paeng at hinahanap kami. Nasermonan pa nga si Kuya Kel dahil sa ginawa naming pagtakas. Nang kumalma na ang dalawang matanda, doon na namin isinumbong ang lahat. Bakas na bakas ang pag-aalala sa mukha ni Lolo Paeng kaya't kaagad muna kaming pinapasok sa loob ng bahay nito. Kinausap niya kami na mas lalong mag-ingat mula kay Tita Gina. Sabi ko na nga ba, tama ang nararamdaman kong kakaiba dyan sa babaeng yan. Sana pala, nakinig na lang ako sa kutob ko noon para wala nang madamay. Kutob? Ano pong kutob? Noong araw na makunan yan, hindi siya makatingin sa mata ko. Buong akala ko, ganun talaga siya dahil sa marami siyang itinatagong sikreto. Ngunit nagkamali ako. Isa pala siyang aswang. Kung ganun, paano po siya naging aswang? Sabi ng mga katropa ko sa akin, bayarang babae yang si Gina. Kadalasan daw ng mga customer niya mga suki sa tindahan sa palengke. Yan ang nararapat nating alamin, Kel. Kunin mo ang mga kagamitan ko sa likod ng bahay. Ikaw naman, dito ka lang, Esme, ha? Opo, natatakot po ako. Paano kung balikan niya ako sa bahay namin? Paano kung pati si Papay idamay niya? Ayoko pong maulila. Kumalma ka, Iha. Magmula sa gabing ito, hindi ko nahahayaan na meron pang mabiktima yang si Gina. Siya nga pala, maaari mo bang ikwento sa akin kung paano mo nakita yang si Gina na maging aswang? Nakakatakot po ang itsura niya. Para siyang baliw. Meron po siyang nilulun na bato pagkatapos naging aswang po siya. Lintik, nasa kanya ang mutya ng aswang. Ngayon, kinakailangan nating malaman kung kanino niya nakuha yon. Mutya? Ano po yun? Shh! Baka marinig tayo ni Berna. Mahabang kwento, Iha. Sa ngayon, kinakailangan natin matukoy ang pinanggalingan nun. Baka po may kinalaman si Mang Enrile. Magsanggang dikit po kasi sila ni Tita Gina eh. Kinabukasan, binalitaan nila kagad si Papa Jun tungkol sa malatrahedyang nangyari sa akin. Mabilis naman ang aksyon na ginawa ng mga barangay tanod. Kaagad silang nagsagawa ng checkpoints, Miss Winnie. Kaya lang mas pinaniniwalaan nila na baka may teroristang nakapasok sa lugar namin. Habang kami naman ni Lolo Paeng ay abala sa paghahanap kay Mang Enrile. Ilang linggo kaming naghanap bago pa namin ito natukoy. Nasa ibang lugar na siya at kasalukuyang naglalaro ng sabong kasama ang mga lalaking hindi namin nakikilala. Buwisit! Kayo na naman! Ano bang kailangan nyo sa akin? Pera? Aba sabihin nyo! Perwisyo kayo sa buhay ko eh! Nasaan si Gina? Ilabas mo siya! Malay ko! Mukha ba akong hanapan ng nawawalang tao? Tsaka sino ka ba? Uy teka, ikaw yung apo nung nakulong na albularyo, di ba? Ano kung ako nga? Alam mo, wala akong planong magsayang ng oras para kausapin ka. Sabihin mo na lang kung nasan si Gina para tapos na ito. Hindi ko nga alam. Bakit ba ang kulit mong bugo ka? At nagsama ka pa talaga ng bata ha? Hoy Esme, mag-iingat ka. Apo ng kriminal yung kasama mo. Sige ka, baka ikaw na ang nakahandusay dyan sa kalye. Walang iya kayo. Kung meron man dapat mamatay, kayo dapat yun. Binaril niyo si Papa. Bakit hindi pa kayo nakukulong? Dahil may kakampi kong politiko. Oh,
Bakit parang nagulat ka? Hindi ba sinabi sa'yo ng tatay mong hambog kung gaano karumi ang politika? Hindi! At wala akong pakialam! Sige, pero para sabihin ko sa'yo, malapit nang patalsikin si Jun sa pwesto. Dahil kumabit siya sa isang maruming babae. Kasiraan sa imahe ng lugar natin. Halika na. Umuwi na tayo. Babalikan ko kayo, Mang Enrile! Ipakukulong ko kayo! Mabigat ang loob kong umuwi, Miss Sweeney. Bukod sa hindi namin nakuha ang sagot na nais namin, tumatak sa isipan ko ang binanggit ni Mang Enrile na malapit nang patalsikin si Papa Jun sa pwesto. Nalulungkot ako para sa kanya. Isang umaga, mahinahon akong lumapit kay Papa Jun nang makita ko siyang nakaupo sa sala. Tahimik niyang pinagmamasdan ng litrato ni Mama. Halatang malalim ang kanyang iniisip. Papa, ito po ang kape oh. Higupin niyo po muna, baka lumamig pa. Kumusta na po ba ang pakiramdam niyo? Yung sugat niyo po, magaling na po ba? Salamat. Magaling na ako. Nga pala, saan ba kayo nagpunta ni Kel kahapon? Pasensya na po at hindi ako nakapagpaalam. Pero sinubukan po naming hanapin si Mang Enrile para sana itanong kung saan nagtatago si Tita Gina. Hindi mo na dapat gawin yun, anak. Isa pa, hindi mo naman yun trabaho. Dapat nga igugulin mo ang oras mo para maghanda sa susunod na pasukan. Nagigilty po kasi ko kung hindi ko kayo tutulungan eh. Bakit naman? Dahil po naisip ko na isa rin naman ako sa may kasalanan kung bakit nagkaganito ang sitwasyon natin ngayon. Hinayaan ko kayong paikuti ni Tita Gina, ni hindi ko rin po natupad ang pangako ko kay Mama na aalagaan at babantayan ko po kayo. Huwag mo nang alalahanin yun. Wala ka namang kasalanan. At saka matagal nang natuldukan ang relasyon namin ni Gina. Yung relasyon nyo lang po ang natuldukan, yung problema hindi pa. Anong ibig mong sabihin? Totoo po ba na mapapatalsik na kayo sa posisyon nyo bilang kapitan? Saan mo naman nalaman ang tungkol dyan? Hindi pa naman isinasa publiko ang balitang yan Sabi po ni Mang Enrile, nga pala mukhang LQ din sila ni Tita Gina. Ano na po ang plano? Hindi na kumibo pa sa akin si Papa Jun, pero kung tatansyahin ko, mismong siya rin ay naguguluhan. Hindi nagtagal, nagkatotoo nga ang sinabi sa akin ni Mang Enrile. Tuluyan nang napatalsik sa pwesto si Papa. Ayon sa mga kwento, dahil daw yun sa lumulobong kaso ng krimen na hindi makontrol ni Papa. Sa kanya raw ibinunto ng lahat. Unti-unting bumalik ang buhay namin ni Papa sa normal. Madalas magkasama kami sa bahay. Kung minsan naman ay nagtutungo siya sa palengke para mag-supply ng mga isda. Kami ang sandigan ng isa't isa, kaya't hindi kami makakapayag na magkahiwalay kami. Subalit hindi pa rin natapos doon ang lahat dahil mas dumalas ang mga natatagpo ang patay sa barangay maging sa ibang lugar. Kaya dali-daling kinausap ni Papa si Lolo Paeng upang humingi ng payo. Kailangan ninyong mag-ingat. Kayo ang pakay ni Gina. Hindi siya lulubay hanggat hindi nakakapaghiganti sa inyong pamilya. Maging mapanuri kayo sa paligid. Wala bang ibang paraan para wakasan ang mga ito? Masyado lang maraming nabibiktima si Gina. Tiyak na lubusan siyang nagalit. Magmula nang namatay ang anak sa sinapupunan niya. Opo, napanood ko po yung palabas kamukha ng nangyari ngayon. Yung kurason ang unang aswang. Pero bakit hindi po mga bata ang binibiktima niya? Bakit pati ang mga matatanda isinasama niyang biktimahin? Dahil magmula nang hiwalayan ni Kapitan Jun si Gina, ay pakiramdam nito'y wala na siyang kwentang babae. Naging usap-usapan din siya sa palengke ng mga dati niyang kumare. Naging tampulan siya ng kwento magmula nang ikalat ni Enrile ang sekreto niya sa madla. Ano? Kung hindi pa ninyo alam, matagal nang hiniwalayan ni Enrile si Gina magmula nang malaman nitong hindi rin sa kanya ang bata sa sinapupunan ng nobya mo noon. Ibig sabihin, may kabit pa siyang iba? Panigurado ang sinasabi mo. Hindi ako makapaniwala sa balitang hatid ni Lolo Paeng, Miss Winnie. 3 lalaki ang nagawa niyang pagsabay-sabayin. Kaagad namang kumilos si Papa Jun para hanapin ito. Hindi ko na siya napigilan. Mabuti na lang natagpuan niya ito.
Ayon sa narinig kong usapan nila, binigyan daw nito ng mutya ng aswang si Tita Gina upang makapaghiganti sa amin noon. Wala raw itong kaide-ideya na gagamitin ito sa mas masamang paraan. Wika ni Lolo Paeng, kinakailangan naming magsagawa ng programa kung paano labanan ng mga aswang. Subalit walang nakinig sa kanya at nabugbog pa siya. Galit pa rin sa kanya ang mga tao dahil sa aksidenteng pagpatay niya sa nagpapagamot noon sa kanya. Kumusta na po ang pakiramdam niyo? Sana ay maging maayos na po ang pakiramdam niyo. Naniniwala naman po ako sa inyo eh. Salamat, Iha. Ngunit mas makabubuti siguro kung magmula sa araw na ito ay putulin na natin ang koneksyon sa isa't isa. Ha? Bakit naman po? Ano pong problema? Nakita mo naman siguro kung paano ko saktan ng mga tao. Kung paano nila walang awang bugbugin ako. Natatakot ako na baka pati ikaw ay madamay. Huwag po kayong mag-alala. Kung sila hindi naniniwala, iibahin niyo po ako. Alam ko naman pong hindi niyo sinasadya ang nangyari. Pero ano po ba talaga ang nangyari noon? Taong 1987, aksidenteng napatay ko ang isang turista na dumayo rito na magtangka akong gamutin siya. Kinulam siya. Akala ng marami, ginahasa ko ang turista kaya ako nakulong. Ginahasa? Bakit? Hindi po ba nila inimbestigahan? May kaya ang pamilya nila. Huli ko nang nalaman na pinalabas nila na ginalaw ko nga ang kaawa-awang biktima para ako ang madiin sa kaso. Ngunit alam ng Diyos na inosente ako. Wala akong ginagawang masama. Naniniwala po ako sa inyo. Kung ganon, maaari niyo po ba akong turuan ng mga kakayahan niyo sa paglaban sa mga aswang? Maaari. Pangako ko sa'yo. Tuturuan kita kapag tuluyan na akong gumaling. Ilang linggo pa ang lumipas bago tuluyang gumaling si Lolo Paeng sa mga sugat at mga pasa na natamo niya. Tinuruan niya ako kung paano gamitin ang buntot pagi at kung saan dapat hampasin ang aswang gamit ito. Matagal-tagal din ako bago natuto dahil maingat ko ring inaral ang tamang paggamit ng itak. Sa huli, nalaman ko rin na mayroong angking kakayahan si Kuya Kel sa paglaban sa mga aswang. Oh, magaling ka nang humawak ng sandata. Anong plano mo ngayon? Pwede niyo po ba akong samahan na rumonda tuwing gabi? Seryoso ka? Alam mo, bukod sa kakayahan, kailangan mo rin ng lakas ng loob para harapin ang mga aswang. Hindi sila basta-basta ang mga nilalang. Naiintindihan mo? Opo, kaya nga sana samahan niyo ko. Sino pa bang magtutulungan bukod sa ating dalawa? Tayo lang yata ang may kakayahang lumaban sa mga aswang dito sa lugar natin eh. Kung sa bagay, may point ka. G ka ba mamayang gabi? Magkita tayo sa labas, mga 11:00. Susunduin kita sa bahay nyo. Basta siguruhin mo lang na hindi ka makikita ni Kap, ha? Opo! Noong gabi nga na yon ay tinupad ko ang usapan namin ni Kuya Kel. Maingat akong lumabas ng bahay. Nadatnan ko siyang nakaupo sa harapan ng kanilang tindahan. Halos 11:00 na nang makalabas ako. Anong oras na rin kasing tumungo si Papa sa kwarto para magpahinga. Samantalang ako, gising na gising pa. Wala nang masyadong tao sa labas nang magsimula kaming rumonda kahit malapit na ang piyesta. Iniiwasan din kasi ng mga tao na mabiktima sila ng pinaniniwalaang terorista na kumikitil ng buhay sa lugar. Ni hindi talaga nila pinaniniwalaan ang babala ni Lolo Paeng. Alam kong sinyalis yun ang galit nila sa matanda. Buong oras lang kaming nakasakay ni Kuya Kel sa tricycle hanggang sa magulat na lang kami dahil may biglang humarang sa daraanan namin. Nakataliko dito kaya hindi ko maaninag ang muka. Ay pusang gala naman. May lasenggong nakatulog sa daan. Teka nga muna, palalayasin ko lang. Diyan ka lang ha. Kuya, hayaan niyo na po siya. Baka kung ano pa yan at mapahamak pa tayo. Saglit lang naman ako. Pauuwiin ko na rin at baka mabiktima pa ng aswang. Teka, basta kahit na anong mangyari, huwag kang bababa. Maliwanag? Opo, kuya. Gising na po. Gising na po. Ay, teka. Mang Enrile? Anong ginagawa mo rito? Tarantado ka! Hanggang dito ba naman? Sinusundan mo ako? Ano bang gusto mo?
Magpatayan tayo? Hindi ikaw ang pakay namin dito. Huwag kang magpaka-importante. Diyan ka na nga. Sinasabi mong wala akong kwentang tao? Ganun ah? Hetong sayo! Hindi ko napigilan ng sumigaw nang agawin ito kay Kuya Kel ang hawak na arnis. Hindi ito nagdalawang isip na ihampas ang kahoy sa likod niya. Hindi ako makasigaw para humingi ng tulong. Wala kasing mga tao at bahaya na malapit dito. Mabilis na lang akong bumaba sa tricycle at sumubok na awatin ng dalawa. Subalit masyado silang malakas kaya tumalsik lang ako papalayo sa kanila. Nagulat na lamang ako nang merong malaking itim na aso na lumapit sa kanilang dalawa. Nasaksihan ko ang pagkagat ng nilalang sa balikat ni Mang Enrile. Hinila ko si Kuya Kel palayo sa mga ito. Kaya lang, nagpumilit siyang lapitan ito para sabuyan ng asin ng nilalang. Susugod pa sana ito sa kanya, ngunit inunahan niya na ito ng paghampas ng buntot pagi. Tinamaan ang aso sa tagiliran. Wala na itong buhay nang bumagsak sa lupa. Laking gulat ko nang bumalik ito sa pagiging anyong tao. Kuya, aswang siya! Anong gagawin natin? Saan natin itatago ang katawan niya? Huwag ka maingay. Tumawag tayo ng tulong. Tatawagan ko si Kapitan. Teka lang. Natawagan niyo na po ba? Oo, parating na sila. Diyan ka na muna. Pasensya ka na. At nasaksihan mo ang krimen na ito. Okay lang po. Masasanay din ako. Esme! Anak! Ano nangyari dito? Papa, aswang po. Nakapatay po kami ng aswang. Dapat po iroronda lang kami pero si Mang Enrile po. Lasing siya. Humarang siya sa dadaanan. Kaya napatrouble kami, Kap. Pero nagulat na lang kami dahil merong malaking aso na umatake sa kanya. Pa, hindi lang si Tita Gina yung aswang. Meron pa pong iba. Lintik yan. Walang dapat makaalam nito. Mananatiling sikreto ang nangyaring ito hanggat wala tayong ebidensya. Maliwanag ba? Hindi pa po ba sapat na ebidensya ang nangyaring ito? Tignan niyo po si Mang Enrile. May sugat po siya sa leeg. Kahit na. Pagkakamalan lamang nila tayong nasisiraan ng ulo kung ipipilit natin ito. Siguradong sa akin pa nila ibibintang ang pagkamatay ni Enrile. Sa puntong yon nalinawan na ako. Natatakot si Papa na baka sa kanya isisi ang lahat kapag nalaman ng taong bayan na patay na si Mang Enrile. Hindi naging madali para sa amin na itago ang krimen, Miss Winnie. Nagbulag-bulagan kami hanggat hindi natutukoy ang pinagmulan ng mga aswang. Dahil sa mga nangyayari, mas dumalas ang pakikipagtalakayan namin kay Lolo Paeng. Kailangan ko nang gamitin ang aking kakayahan upang mapuksa ang pinanggalingan ng mga aswang. Kaya nyo na po ba? Huwag nyo pong pilitin ang katawan nyo. Pero sa tingin ko marami po sila. Sa tingin ko hindi po natin sila basta-basta matatalo. Yun din ang aking naiisip. Gayunpaman, kailangan natin silang maunahan. May suspecha ka na ba kung saan nakuha ni Gina ang mutya? Wala pa po eh. Sandali lang. Ano? Mutya? Oo. Pasensya ka na't hindi kita nasabihan patungkol dito. Itinago ko sa'yo dahil baka atakihin ka na naman sa puso. May alam ako kung sino ang may hawak ng mutya ng mga aswang dito sa lugar natin. Ngunit hindi ko alam kung siya nga ang tinutukoy nyo. Talaga po? Pwede po ba akong sumama? Hindi nila ako isinama, Miss Winnie. Mas makakabuti raw para sa akin na manatili sa bahay. Subalit gumawa ako ng paraan para masundan sila. Palihim kong sinundan sina Lolo at Lola. Pumasok sila sa isang makipot na eskinita. Masukal at napapaligiran ng mga puno. Doon ay kinausap nila ang isang matanda. Hanggang bewang ang haba ng mapuputing buhok at nakasuot ito ng itim na saya. Bigo akong mapakinggan ang kanilang pag-uusap dahil mahina ang boses nila. Mas tumaas ang tensyon sa boses ng matanda matapos isisi ni Lola Berna rito ang lahat. Tanging narinig ko lang, ninakaw ng isa pang nobyo ni Tita Gina ang mutya. Nagpanggap akong walang alam nang makauwi sa bahay. Delikado na talaga sa panahon ngayon. Iya, isuot mo ito. Yan ang magsisilbing proteksyon mo para sa gabing ito. May problema po ba? Kailangan nating maging mas alerto.
Napag-alaman naming may iba pang aswang na naging kakampi si Gina para subukang sakupin ang lugar natin. Ha? Talaga po? Kung ganun, kailangan na po nating wakasan ang kasamaan nila. Nasaan ang papa mo? Hindi ko rin po alam eh. Hindi ko po siya nadatnan sa bahay kanina nung umuwi ako. Malapit nang lumubog ang araw. Makasasama para sa kanya kung aabutin siya ng gabi. Pero panigurado naman pong maraming tao dyan sa kalye dahil piyesta po ngayon. Ngunit sasapit pa rin ang kabilugan ng buwan. Si Kapitan ang pakay ni Gina. Kaya't kailangan natin protektahan ang papa mo. Si Papa rin po ba ang pakay ng mga kasamahan niyang mga aswang? Hindi, Iha. Ayon sa dating aswang na kasalukuyang nangangalaga ng mutya na ninakaw ni Gina, nagnanais ang mga kasamahan nito na maghari sa lugar natin. Panigurado pa raw na nakipagkasundo si Gina sa mga ito para matulungan siyang patayin si Kapitan Jun. Binalot ng naghahalong kabat-takot ang kalooban ko nang bigo kaming mahanap si Papa June. Ni anino man niya ay hindi namin makita. Inabot na kami ng 10 oras ng gabi sa paghahanap. Puno naman ng mga tao ang kalye. Yun nga lang, meron silang kanya-kanyang selebrasyon. Halos humahagulgul ako sa isang gilid ng tahanan ni Lolo Paeng. Nanginginig ang buong katawan ko, Miss Winnie. Butil na ang pawis na tumutulo sa liig ko. Ilang beses ko mang sundin ang payo ni Lolo na kumalma pero hindi ko magawa. Maya-maya pa, nagmamadaling pumasok si Kuya Kel sa loob. Tila hingal na hingal siya at kaagad na hinanap si Lolo Paeng. Ano pong nangyari sa inyo, Kuya Kel? Nakita niyo po ba si Papa? Hindi ko siya nakita. Nasaan si Lolo? Nandito po. Lolo! Nandito na po si Kuya Kel! Si Lola. Natagpuan ko siyang patay. Yung katawan niya, nawawala na yung mga lamang loob. Ano? Diyos ko! Pero, paano naman nangyari yun? Kasama lang namin siya kanina. Yan na nga ba ang sinasabi ko kaya't kung maaari, ayokong sabihin sa kanya ang patungkol sa mga aswang. Nangyari na po ito noon, di ba? Oo. Ilang beses nang kamuntikan mailagay sa peligro ang buhay niya dahil sa pagnanais na makuha ang katahimikan kapalit ng buhay niya. Kung ganun, ano na pong gagawin natin? Wala na si Lola. Hindi ko na matutupad ang pinangako ko sa kanya na ililibre ko pa siya. Magpakalalaki ka. Huwag mong ipakita sa ibang tao ang kahinaan mo. Tanging maipagkakaloob na lang natin sa kanya ay ang hustisya. At ibibigay natin yun sa kanya ngayong gabi ring ito. Napatiim ako sa binitiwang litanya ni Kuya Kel. Bakas sa mga mukha nila ang katapangan ng isang taong nawalan ng mahal sa buhay. Hindi na sila nagsayang pa ng oras. Kanya-kanya silang dampot ng mga armas na nakalatag sa lamesa. Gayon din ang ginawa ko. Maingat na kinuha ko ang kwintas na bawang at isinabit ito sa aking leeg. Buong tapang naming tinahak ang madilim at masukal na daan patungo sa kung saan natagpuan ang bangkay ni Lola Berna. Hindi ko napigilan na tumulo ang mga luha ko nang makita ang karumal-dumal na sinapit nito. Katulad ng ibang biktima, wala na ring bituka si Lola. Maya-maya pa, isang malakas na hangin ang humampas sa aming muka dahilan para mapuwing kaming tatlo. Sa pagmulat ng mga mata namin, nasa harapan namin si Tita Gina at ang 5 naglalakihang aso. Nanlaki ang mga mata ko nang mamataan si Papa June. Puro bahid ng dugo ang katawan niya galing sa mga malalaking kalmot. Ha? Papa! Teka, huwag kang lalapit sa kanila, Esme. Masyado silang marami. Pero kailangan ko pong iligtas ang papa ko. Hindi naman po sila basta-basta makakalapit sa akin eh. Kahit na, hindi tayo nakasisiguro. Wag po kayong magkakamaling saktan si Papa. Ibalik niyo po siya sa amin. Please lang. At anong akala mo sa akin? Uto-uto? Ilang linggo kong pinaghirapan na patayin si June. Kung hindi dahil sa'yo, nagtagumpay na sana ako sa plano ko. Walang iya ka. Ginamit mo lang pala si Papa. Dahil sa'yo nasira ang pamilya namin. Etong sa'yo. Sige, subukan mo magsaboy ng asin. Sisiguraduhin kong matatapyas ang ulo ng Papa mo.
Ano po ba talaga ang gusto nyo? Bakit po ba kayo naninira ng pamilya? Wala po bang nagmahal sa inyo? Hindi po ba kayo inaruga nung... Tumigil ka! Oo, maaari niyong husgahan ng pagkatao ko. Bata pa lang ako, inggit na ako sa mga batang may buong pamilya. Kaya heto, nangako ako na kapag lumaki ako naman ang sisira sa pamilya nyo. Inggitera po pala talaga kayo eh. Naputol ang pag-uusap namin ni Tita Gina nang merong yanggaw na sumulpot mula sa likuran namin, Miss Winnie. Swerte na lang namin dahil naramdaman ito kagad ni Kuya Kel. Hinampas niya ito gamit ang buntot pagi hanggang sa mawalan nito ng buhay. Bumalik sa anyong tao ang aswang. Nakatakbo na si Tita Gina nang maibalik ang atensyon namin sa kanila. Kaagad naman ding nagsimula ang pag-atake ng mga malalaking aso sa amin. Bawat nilalang ay nakakatikim ng hagupit ni Kuya Kel at Lolo Paeng. Samantalang ako, mabilis na hinabol si Tita Gina kung saang direksyon ito tumakbo. Hindi naman din lingid sa kaalaman ko ang direksyon na pinagtunguhan niya dahil 100 lang naman ang maaari nitong tahakin. Naabutan ko itong nakatayo sa gitna ng dilim. Nanlilisik pa ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Hindi ako nagpatinag, Miss Winnie. Biglang yumukom ang mga kamao ko. Inilabas ko ang matalim na itak mula sa kinalalagyan nito. Kahit ano pang kasamaan ang gawin mo, hindi ka pa rin mananalo sa amin. At talagang nagbitbit ka pa ng ganyan, bata. Anong akala mo? Matatakot ako sa'yo? Kayo ang dapat na matakot sa akin. Talaga naman nakakatakot kayo. Bakit? Dahil isa kang linta. Proud ka sa pagiging kabit? Dahil walang may gusto sa'yo. Hindi totoo yan. Inggitera ka. Paanong hindi totoo? Desperada ka nga eh. Ngayon, tayo ang magtutuos. Matapang ka lang naman dahil meron kang pangontra sa aswang, pero wala kang utak. Panatag ang loob kong hubarin ang lahat ng pangontra na nakasabit sa leeg ko. Sa totoo lang, napipikon ako sa mga litanya na sinasabi ni Tita Gina. Gayunpaman, bibigyan ko siya ng patas na laban. Ipinakita ko sa kanyang inihagis ko ang bawang at agimat sa malayo. Marahan akong napapikit. Inalala ang bawat itinuro sa akin ni Lolo Paeng. Ngunit nawala sa isipan kong meron nga palang mutya si Tita Gina. Nilunok niya ito sa harapan ko. Malaking pagkakamali yon para sa akin. Katulad ng inaasahan, nag-ibang anyo na naman ito. Sinubukan kong tagain ang nilalang nang sugurin ako nito. Subalit masyado itong maliksi. Daplis lang ang inabot nito sa akin, Miss Winnie. Nanlilisik ang mga mata nito. Mahaba ang mga pangil nito. Sa mga sumunod na pagsugod nito sa akin, napuruhan na ako ng nilalang. Nakalmot nito ang likod ko kaya natumba ko. Nabitiwan ko rin ang hawak kong armas. Pinilit kong abutin ang itak, ngunit nabigo ako. Sabi ko naman sa'yo wala kang binatbat dahil lampa ka. At ngayon, isusunod na kita sa nanay mo! Hindi mangyayari yon. Paanong hindi? Wala ngang tutulong sa'yo. Yung 2 kasama mo wala na. Sana nga napatay na rin sila ng mga kasamahan ko para wala ng problema. Hayop ka talaga! Hayop na kung hayop, pero ito na ang katapusan mo! Walang iya ka! Layuan mo yung bata at ako ang harapin mo! Buhay ka pa talaga, tanda! Sa huli tayo maghaharap! Tama na yung kademonyuhan mo, Gina. Ngayon natin tapusin ang laban. Ipaghihiganti ko mga kinuha mong buhay. Isa ka pang duwag ka? Alam ba ng lolo mong uugod-ugod na nakabuntis ka? At hindi lang yon, tinakasan mo ang responsibilidad mo bilang ama. Pare-pareho lang talaga kayong mga lalaki. Kasunod na nakakagulat ng mga salitang yon ang pagsugod nito sa 2. Samantalang ako, pinanatili ang pagkakaupo sa lupa. Ni hindi ako makagalaw sa pagkagulat, Miss Winnie. Pinanood ko silang maglaban, laman sa laman, dugo sa dugo. Ramdam ko ang matinding pagkagulat mula sa mga pag-atake ni Tita Gina. Samantala, kalkulado naman ang bawat pagsalag at paghagupit nila Kuya Kel ng buntot pagi rito. Napapasigaw na lamang ang nilalang sa tuwing matatamaan ito ng buntot pagi sa ilang parte ng katawan. Dahil doon, mas naging agresibo pa si Tita Gina. Yun ang dahilan ng mas lalong nagpadugo sa mga sugat nitong natamo.
Napanganga na lang ako sa gulat nang bumagsak ito sa lupa dahil sa panghihina. Mas nakita ko ang mga sugat nito sa katawan nang mamataan ang maliwanag na sinag ng buwan. Kalmadong naglakad palapit si Kuya Kel sa akin. Inalalayan niya akong makatayo at ibinigay sa akin ang nabitiwang armas kanina. Buong tapang kong kinuha yun. Inalalayan naman niya ako papalapit kay Tita Gina. Nangihina na ang katawan nito. Ilang saglit pa, nakarinig kami ng ingay mula sa grupo ng mga taong papalapit sa kinaroroonan namin. Mga kapitbahay! Tulong! Tulungan niyo ako! Papatayin ako ng pamilyang baliw! Hanggang kailan kayo magsisinungaling? Sige, hayaan po natin silang makita kayo. Pero nasan po ang mutya? Ibigay niyo sa amin! Hindi! Kahit kailan hindi ko ipagkakaloob sa inyo ang kapangyarihan ko. Hindi pa ako tapos sa inyo. Wala po kayong kapangyarihan. Kahit kailan, hindi magiging kapangyarihan ang nanggaling sa pagnanakaw. Tulad ng pagnanakaw na ginawa niyo kay Papa. Buisit ka talaga? Salamat po, pero nasan nga po ang hinihingi ko? Ibigay niyo na. Tayo lang naman dalawa rito eh. Umalis na sina Lolo Paeng. Kapag ibinigay ko ba sa'yo, tutulungan mo akong makatakas? Ha? Anak? Opo. O sige, heto, alagaan mo yan ha, makapangyarihan yan. Tulungan mo akong makatayo. Teka, anong ginagawa mo? Bakit mo ko tinatali? Pasensya na po, hindi po kasi ako utu-uto. Ako ang magwawakas sa kasamaan ninyo. Mahigpit kong tinali ang mga kamay niya sa likod, Miss Winnie. Siniguro kong hindi ito makakawala pa. Pagkatapos, nagmadali akong tumakbo papalapit kina Lolo Paeng na ngayon ay kasama na ang mga taong bayan. Mas nagliwanag pa ang kagubatan dahil sa mga lampara na bitbit nila. Ipinaliwanag nila Lolo Paeng at Kuya Kel na si Tita Gina ay isang aswang. Noong una hindi pa naniniwala ang mga ito, ngunit ipinakita ko ang bato ng mutya. Sa huli, napaamin din namin si Tita Gina. Inako nito ang kasalanan sa pagpatay sa mga kababayan namin. Binuhat si Tita Gina ng mga tao. Iginapos nila ito sa isang malaking patay na puno ng mangga. Pinuhusan ito ng gasolina at saka sinilaban. Sa harap namin, unti-unting nasunog ang katawan nito. Tanging palahaw na lang nito ang narinig namin bago pa man ito bawian ng buhay. Nang masigurong ligtas na ang lahat, pinuntahan namin si Papa June. Nakahandusay ang katawan nito sa lupa. Napanatag naman ang loob ko nang mahigpit nitong hawakan ang kamay ko. Nagpagaling naman si Papa sa ospital ng ilang buwan bago pa siya tuluyang makalabas. Sa kasamaang palad, nabulag ang isang mata niya dahil sa kalmot ni Tita Gina. Gayunpaman, laking pasasalamat ko na nabuhay siya. May makakasama pa rin ako sa buhay. Sa araw ng kaarawan ko, naghanda ng magarbong sorpresa si Papa June sa akin na siyang nagpatulo ng luha ko. Wow! Sa wakas may cake na rin ako sa birthday ko. Salamat po sa pagtupad ng wish ko. Wala yun. Alam mo, kahit dalaga ka na, ikaw pa rin ang nag-iisang prinsesa ko. I love you, Papa. I love you too, anak. Sana maging masaya ka sa kaarawan mo. Hindi lang po masaya, sobrang saya po dahil nabigyan natin ng maayos na burol ang mga naging biktima. Pero grabe po talaga ang nagagawa ng inggit sa katawan ng tao, no? Oo. Kung hindi natin kokontrolin ang inggit sa katawan natin, mawawalan din tayo ng kontrol sa sarili natin. Maaari tayong makasakit ng kapwa. Oo nga po, kaya malaking pasasalamat ko dahil pinalaki niyo ako ng mabuti. Malaki rin ang pasasalamat namin ni Mama Lourdes na ipinagkaloob ka sa amin. Oy, birthday girl! Hello po, Kap. Ipapakilala ko lang po sana sa inyo yung girlfriend ko. Malapit na rin po kaming ikasal. Oh, talaga? Ba, magandang balita yan ah. Siya po ba'y nabuntis mo noon, Kuya Kel? Shh! Ikaw ah, chismosa ka na rin. Anong palagi kong bilin sa'yo? Na Na wag makikinig sa usapan ng iba. Sorry po, hindi ko lang po napigilan. O sige, halika kayo. Kumain muna kayo.
Nakangiti akong pinagmasdan si Papa na asikasuhin ang mga bisita namin. Doon ko napagtanto ang layo na ng narating namin sa buhay. Kahit walang tumatayo bilang ilaw ng tahanan, mananatili pa rin ang mama ko sa puso't isipan namin. Dapit hapon na nang matapos ang simpleng salo-salo. Tahimik akong bumisita sa tindahan nila Lolo Paeng para kumustahin ito. Nadatnan ko itong nakahiga sa papag. Ibinalita rin kasi ni Kuya Kel sa amin na may sakit si Lolo. Dinamdam daw nito ang biglang pagkawala ng kanyang asawa na si Lola Berna. Hello po, magandang hapon. Dadalhan ko lang po sana kayo ng makakain, Lolo. Ito po ang sopas, oh. Salamat naman, Iha. Kumusta na po ang kalagayan niyo? Hindi na kailan pa magiging maayos. Nawala na ang mahal ko. Ano pang silbi ng buhay ko at ng bagay na ipinangako namin sa altar? Nais ko nang sumunod sa kanya. Naku, wag po kayong magsalita ng ganyan. Sinasabi ko lamang ang totoo. Siya, kapag nawala ako, sa'yo ko ipagkakaloobang mo siya. Alagaan mo ito, ha? Opo, pero babalik pa po bang mga aswang? Maaari. Marami pa sila. Ngunit panatag na ako dahil alam kong maayos kong naipamana ang kakayahan ko sa inyo. Maraming salamat sa sopas. Umuwi ka na at baka hinahanap ka na. Saktong paglisan ko ay doon naman pala binawian ng buhay si Lolo Paeng. Isa ako sa mga nagbantay sa burol niya. Matapos ang lahat, mas naging matibay pa ang relasyon namin ni Papa June sa isa't isa. Mas nagmahalan pa kami, inalagaan at pinrotektahan ang isa't isa. Sana po ay nagustuhan niyo ang binahagi kong kwento. Bago ko po tapusin ito, gusto ko pong mag-shoutout sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po kina Miss Vicky Yabut from Bahrain, Miss Estela da Silva from Switzerland, sa Vikai's Kitchen from Cairo, Egypt, Miss Bless Fam na nag-comment po sa Karma ng Pabayang Magulang upload na nakikinig po siya sa atin habang naglalaban ng kurtina at bedsheets. Naku, sana po napapagaan ko ang trabaho nyo sa mga kwentong ina-upload po natin. Shoutout din po kay Miss Ellen Obias na nag-comment po na dina-download daw po niya ang mga stories natin para mapakinggan habang nagdadialysis. Malaking tulong daw po yun sa 4 na oras niyang treatment. Ma'am, hangad ko po ang inyong paggaling at magkaroon kayo ng mabuting kalusugan. Kay Sir Francisco Neng from Saudi Arabia, kay Miss Jennifer de la Vida na avid listener daw po natin from Zamboanga, Sibugay, kay Miss Mila Cordero from London, kay Miss Noreen Butron from Pasig, kay Cristiani Moncada at sa mga medtech ng Princess Margaret Hospital sa Bahamas, kay Miss Myla Dumalag at Ma'am Alma Hornales na lagi pong nag-heart sa mga upload natin. Sa Eneria family po, Miss Jessica Rojas from Kuwait, kay Miss Rose Ann Rama, kay Miss Chris Alcantara at kay Miss Mel Santarita o The Traveler na heart sender po sa ating mga upload, kay Ma'am Basanta Mila at kay Miss Herlin Gabison. Salamat po sa pagko-comment at pag-like nyo sa mga upload natin. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento.